Yan. Hello guys. Yan. So today meron tayong parcel or meron naman tayong item. This is from Lazada, from Pixel Play. Yan. Data Blitz. Kita ba? This is an Anbernic RG35XX Plus. This is an handheld console for retro games. Actually, noon ko pa gusto to. But wala lang akong chance makabili. So, now lang. And then, ayun, finally, andito na siya after 2.5 days. And then, yun. Buksan na natin. Careful lang tayo kung magupit natin yung mismong device. Mahirap na. Sa gilid lang. Bubble wrap naman siya, so safe naman. Ang purpose lang din naman itong video na to is just to check everything. So in case na may defect sa device, meron pa akong chance ma-return siya. And this is a proof na effective siya. Huwag naman sana. Yeah. So ayun, super secure naman siya. So ganitong type ng bubble wrap, mahirapan lagi dito eh. So yun. Bigyan muna natin ito. Ayun, naka-cling wrap pa siya. Itong kitchen. Okay. Official receipt. Yan. Receipt. Invoice. This is from Data Blitz. I'm curious kayo sa price. This is around 2,750. But since maraming discount si Lazada ngayon, and if may coins ka, kukulik ka ng coins, yun, makakadagdag din siya sa discount. Ayan, so this is the box. And Anbernic 35XX Plus. Ayan. Nothing special. Ayan, may tag din siya dito. And then this is a pull-up box. Ayan. So parang iPhone. Ayan. Pull-up lang siya. Ayan. So wala naman dito. Ito siya. Ayan. So naka-plastic labo lang siya. And then some cardboard. Then ito na yung device itself. Ayan. So wala na. Ayan, meron pa pala. Sorry. Wipes. So I believe this is tempered glass. So nakapanood ako sa YouTube, no? Yung tempered glass daw nito is not fitted sa display nito since naka-curve siya. So let's see. Wipes. Tempered and manual, I believe. Ayan. Very straightforward lang naman yata itong manual nila. Yun, this is developed by Chinese brand. So may mga Chinese words dito. But more on basic lang naman to. More on specs, controls, mga indicators, buttons, and yeah, memory. Then indicators, brightness, ayun, pati yung input voltage na charging. Ayun, so set aside muna natin itong mga to. Dito kay unit. So yun, ito siya. Yun o. Nabali foam pala to, hindi siya actually papel, hindi siya cardboard. So soft foam siya. Yan. Then ito na. Kita ba? Ayan. Ito na yung handheld console. Ganda, no? So, very minimalist siya, no? So, gusto ko yung gantong style kasi usually before, nung bata ako, is puro plain lang yung nakuha kong console. So, hindi naman dahil nagsawa na ako, pero gusto ko naman matry yun yun. Bari, yung gantong vibes kasi sa akin is napaka-nostalgic din naman since retro din yung gantong style. Bukod dun sa plain. Test natin quickly. So check natin yung buttons. So yun. Okay naman yung XYAB buttons niya. Very snappy, very tactile. Yan. Hindi rin siya masyadong lumulubog. So hindi ka mag-worry in the long term. Then menu button is okay din. Tactile. D-pad. D-pad okay siya actually. May konting siya, yung medyo strong feedback ba. Parang hindi siya masyadong malambot. Saktong-sakto lang siya. Yan. So, kung palalaro ka ng Rock Band or Mega Man,
may enjoy mo tong ganito. Kasi paikot-ikuti mo lang siya ng thumb mo. Nagre-respond agad siya. And then, for the start and select, okay naman. Hindi rin naman siya masyadong lumulubog. Tactile din naman siya. Speaker grill. And then, this is the battery. So, removable na siya compared sa last version niya, I believe. So, by screws, yan. Phillips lang naman siya. Meron kang precision tools, pwede mo siya ma-remove. Then, this is the R2 and L2. R and L drawers. Okay naman. Hindi siya sing tactile ng main buttons mo sa harap. Pero, if hindi mo naman siya usually ginagamit lagi, okay na siya. Ganun, may slightly angled siya. Yan. For the, yan, mas ergonomic yung feel ng buttons pagka pinipindot mo kasi naka-place na agad yung daliri mo. Yan. And this is the branding. Yan. Then, konting caution. Sides, the generic memory card na kasama niya. Kita ba? Yan, kita. Yan. Then this is for TF1 and TF2. So I believe this is boot 1. Yan. Kung may PC ka, alam mo yan. Mga priority boot yan. So, pwede ka naman mag-dual boot since dual slot siya. Pero for this console na pag binili mo out of the box, isa lang kasama niyang memory card. And then, generic lang siya. And then, this is the reset button. Kita ba? Yan. Reset button. Focus. Kaya yan. R. Nakalagay na R. This is the power button. Then on the top, this is the mini HDMI. Kung gusto mo i-connect siya via TV or via monitor, pwede mong siyang i-connect. Pwede kang maglaro through TV kasi display or monitor. Yan. So, need mo lang ng mini HDMI. So, typically, meron tayo yung large HDMI, di ba? Yung normal. So, need mong bumili kung wala ka nun. Or kahit adapter lang ng HDMI to mini HDMI. Pwede na siguro yun. Then, for the other side, volume rocker. Yan. So, may slightly tag doon. Lubog siya. Gitna. Yan. Para mas madali mong ma-identify yung volume up tsaka volume down. And then, nothing more dito. So, basically, yun lang naman. So, turn on natin. So, yan. So, mga 3 seconds no, bago siya mag-appear. So, Bernic logo. Boot logo niya. Yan. Yan. So, malinaw yung display niya. And then, indicator na naka-on siya. Yun. Ganda yung tunog niya actually. Malinaw din. So, this is the stock OS. Yan, kung ano nakikita nyo ngayon, stock OS yan. So, bali meron iba't ibang OS pero I believe for this specific RGXX Plus, wala pa yata siyang karamihang OS na compatible or in-update pa nila since ito nga is meron ng Wi-Fi and Bluetooth capability. So, I think for some of the OS, they are still updating to those modules. Kaya, for now, stock OS is the best. Huwag muna kayo magpalit, I believe. Punta lang tayo sa, pakita ko lang din sa inyo yung konting games. Ayan. So, meron siya iba't ibang games. So, meron kang PSP, Open BOR, Dreamcast, PS, PlayStation, CPS2, I don't know. Hindi ako masyadong familiar din sa mga to dahil wala naman ako nito before. So, Neo Geo, Atari. Pero ako mostly, feel ko ang malalaro ko talaga mostly dito is GBA. Siguro sa Dreamcast. Yan, DS. GBC, yan. Game Boy. So ito, tinasabi ko sa inyo na isang style niya na hindi ko pinili. Kasi meron ako dati before nito. So, yun lang. Dami niya actually. Buksan nga natin yung isa. Sa ating GBA actually. Yan. Yun o. Dami o. Total of 232 for the GBA. Yan. Yun. I wish
storage, meron lang siyang hold na ano, no, hold to fast scroll siya, no? Kasi wala, sa isa mo talaga pipindutin. Pag hinold mo, mabagal pa rin siya. Yan, yan. Sa mga naiirita sa sound ng feedback sound ng controls, pwede nyo naman i-off siya sa menu, sa settings. Yan, may mga Zelda pa, Lord of the Rings, Marvel, yan, Ultimate Alliance, Mega Man, ayan, Mega Man. Meron siyang around, I don't know, half battery, yan, siguro factory, ano pa yan, charged. Bali, meron din siyang kasama charging cable, yan, out of the box. Ay, hindi siya ganun kahaba, I think half meter lang ata ito, oo, 1.5 meter lang to, parang wala pa siyang 1 meter. Ayun, so kung na-exian kayo dito, bili na lang kayo ng aftermarket cable na USB-A to USB-C. So I believe ang maximum input voltage nito is 5 volts, then up to 2 amperes siya. So make sure nyo lang din yung charger nyo is around that specification para maiwasan yung pagkasira ng console nyo or ng battery nyo. Yun, para maingatan nyo siya in the long term. Yun lang naman for most of the review. Quick review lang naman. So kung gusto niyo ng in-depth, marami namang ibang videos dyan na nagkalat. So yun nga, dual purpose lang naman ito is just to make sure na yung device is working properly. Yun, para iwas return, no? And then, ayun, para rin ma-inform kayo regarding this handheld console kung gusto nyo mag-pick up nito. Ay, ito pa pala, no? Hindi ko nabanggit ito. Ito yung input niya ng charging. Yan. So, meron ding headphone jack. Kung gusto nyo mag-play using headphone jack. Yan. Yan lang. Yan. Thank you for watching. Yan. RGX 35XX Plus Black. Maraming colors nito. Pili lang kayo. Yan.